Sa pansin-pansin na pagiging malapit na magkaibigan ni Pope Francis at Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, marami rin daw pagkakapareho ang dalawa. Senyales na kaya ito na posibleng si Cardinal Tagle ang susunod na Santo Papa? May news to go si Tina Panganiban Perez. Rockstar kung ituring si Pope Francis dahil sa matindi niyang karisma at mga posisyon sa iba't ibang issue. Pero sa pagbisita niya sa bansa, isang star din ang napansin, si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Nang salubungin ni Cardinal Tagle ng yakap ang Santo Papa pagdating nito sa bansa noong nakaraang linggo, ang tanong ng ilan, ito na kaya ang imahe ng kasalukuyang Santo Papa at nang papalit sa kanya? Marami ring nakapansin sa magkakatulad nilang mannerisms sa taksyon. Ayon kay Father Catalino Arevalo, dating guro at nakilala si Cardinal Tagle noong 18 pa lang ito, malalim ang pagkakaibigan ng Santo Papa at ng Kardinal. 3 years before the Pope was elected, magkaibigan na sila. Nangyari, magkasama sila doon sa Special Commission for the Synod of Bishops. Close na close nga raw ang Santo Papa at si Cardinal Tagle na mas kilala bilang Chito. Kwento ni Father Arevalo, sumusulat daw ang Santo Papa sa Kardinal kapag napapanood niya ito sa telebisyon para sabihing maganda ang mga sinabi ng Kardinal. Minsan nakausap daw ng Santo Papa si San Fernando, Pampanga Auxiliary Bishop Pablo David at may ibinilin daw ito para kay Cardinal Tagle. Nung paalis na raw siya, hinawakan daw yung kanyang sleeve. At sabi raw, un abrazo for al Cardinal Tagle. Give an embrace to Cardinal Tagle when you see him. And he said, no te olvides, don't forget to give that embrace. Sa pinakahuling papal conclave kung saan nahalal si Pope Francis, lumutang din ang pangalan ni Cardinal Tagle bilang Papa Bile o isa sa mga posibleng pagpilian bilang bagong Santo Papa. Does Cardinal Tagle have a chance of becoming the next Pope? I think he does, no? It's not just because he has such a really outstanding personality and very intelligent. Pero the Filipino Catholics are the support of the Church in so many countries. Ayon kay Arevalo, simpleng tao lang daw si Cardinal Tagle, gaya ni Pope Francis. Wala raw itong kaere-ere at pantay ang trato sa mga kaibigang mayayaman at mahihirap. Nakapagsasalita rin daw si Cardinal Tagle ng English, Italian at French at kilalang kilala sa Roma at sa buong mundo. Kaya't qualified daw na maging Santo Papa. Mismong inangaraw ng Kardinal, noon pa man, ramdam ng may malaking plano ang Panginoon para sa kanyang anak. The mother has sort of seen all during the life of Chito na maraming nangyayari na hindi karaniwan, ano? At para sa kanya, parang talagang may plano ang Diyos para sa no? Pero hindi raw madali ang trabaho ng Santo Papa. Kung ma-elect ang Pilipino, of course, masasayahan tayong lahat, ano? Iiyak tayo sa saya. Pero it will be very difficult to run the church as Pope. Nangyari, yung Roman yung bureaucracy ng Vatican, is almost totally Italian. It's hard for a non-Italian to be Pope. Sinikap namin kunan ng pahayag si Cardinal Tagle, pero nasa ibang bansa raw ito ngayon. Ang ilan nating kababayan, Katoliko man o hindi, pabor na magkaroon ng Pilipinong Santo Papa. Maganda kung magkakaroon tayo ng Filipino Pope. At sa tingin ko po mataas yung chance kasi mataas po yung population, yung percentage ng population natin na mga Catholics. May chance naman na magkaroon ng Filipino Pope kasi nakikita naman talaga na ginagawa nila yung trabaho nila for the Church. Kung magre-retire si Pope Francis and si Cardinal Tagle, medyo nandun pa rin yung kasikatan niya sa Vatican. I think there's a chance. Tina Panganiban Perez, GMA News.